Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na. Again, Happy Mother's Day sa lahat, sa ating mga nanay, mga kapanalig. Palakpakan po natin ang Diyos. Kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking miliya sa araw na ito ay nakakibat sa isang awitin na iingatan ka. At itong iingatan ka ay isang tugon sa isang nanay na nagmamahal sa kanya. Dahil nagmamahal siya, ang tugon ngayon sa isang anak na minamahal, iingatan kita. At ito ay pinapopularize ni Carol Banawa. At dalawang bagay na nais kong bibigyan muna ng pagpapahalag dito sa awiting ito. Na pag ikaw ay nagmamahal sa ating mga nanay na nagmamahal sa atin, nandoon yung sinasabi ng awitin, minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Ganun naman talaga po sa ating mga nanay na talagang araw-araw na nagsasakripisyo. Pag minsan pagod na sila sa kanilang paglilingkod sa pamilya, sa mga anak, para lamang maiahon, para lamang mabigyan ng pag-asa, para lamang marating nila ang mga pangarap ng buhay ng kanilang mga anak. Gagawin nila ang lahat. Ngunit, habang ginagawa nila ito, may mga pagkakataon na sila ay nadadapa. Nadadapa dahil very figuratively ang pagkadapa na hindi lamang iba nadapa o nadarapa, nalulubog pa dahil pag minsan doon sa mga nanay nating walang-wala na sa buhay para lang maipatustos doon sa pag-aaral, sa pagkain, para may pagkain sa pagkainan, nangungutang at lubog-lubog na sa utang dahil doon, at makikita natin, maintindihan natin yung mga nanay na gagawin nilang lahat kahit pa nakakahiya na. May mga nanay din po na hindi sila napapasalamatan sa kanilang mga ginagawa. Kahit pa man araw-araw pinapadama nila ang pagmamahal nila sa pamagitan ng kanilang magawa, pagsakripisyo. Sa akin nga, ilan ng mga nanay na lumalapit sa akin at nagkikwento sa kanilang buhay, at habang kinikwento nila, nakikita ko yung mga luha na pumapatak, tumutulo yung luha, at nakikita ko dito na ganun po talaga ang mga nanay natin. Hindi man nila pinapakita itong mga luhang ito doon sa kanilang mga minamahal sa buhay, ngunit sa kaloob-looban nila, nandoon yun. Ngunit sa mga nanay, hindi bali sa kanila yun. Kahit ilang beses silang madadapa, kahit ilang beses silang lumuluha, dahil ang ugat at punot dulo dito ay walang iba kundi pagmamahal. Kung minamahal mo talaga ang iyong mga mahal sa buhay, kahit walang-wala ka na, kahit pagod ka na, hindi bali na, para lamang doon sa iyong mga minamahal. At ito ang napakaganda sa ating mga nanay. That's why sa araw na ito, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang araw ng ating mga nanay. Na-recognize natin kung sino sila sa ating buhay, kung sino sila sa ating tahanan, kung sino sila sa ating bayan, kung sino sila sa ating simbahan. Sa isang awiting ito, na kung nakikita natin ang mga nanay natin na nagmamahal at sakripisyo sa atin, sabi ng awitin, nanay, iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay kong ito'y pagmamahal ko. pag-ibig ko,
Aalagaan kita, nanay. Gagabayan kita. Kahit ikaw ay may matanda na, may edad na. Kahit walang-wala ka na, nanay, nandoon yung aking paggagabay sa'yo. Dahil kung minamahal mo ako, nanay, ang aking tugon sa iyong pagmamahal ay pagmamahal din. Ito ng pagkakataon ngayon, nanay, naialay ko rin ang aking buhay sa iyo. At alam natin, mga kapatid naman, may mga nanay na pag walang-wala na din sa buhay, ang ginagawa ng mga anak, sinasantabi na lamang. Wala na akong mapupulot sa iyo, nanay. Wala na akong makukuha pa sa iyo. Diyan ka na lang. O worse pa, dahil nanay, nakakapagod ka. Pagserbisyohan ka namin, may sakit ka na, mahina ka na, lagay na lang kita, nanay, doon sa home of the aged, nanay. Bibisitahin na lang kita, nanay, kung maalala kita. Kung hindi ka maalala, hindi kita bibisitahin. Alam niyo palagi akong nagmimisa doon sa Boys Town, sa Marikina, nung bago, lalo na yung bago magkaroon ng pandemya. Doon sa mga nanay natin, na mga iniiwan, may mga tatay din po doon. At nakakalungkot, dahil yung mga kwento ng mga nanay natin na nandoon, ay wala na talaga karamihan sa kanila, wala nang nagdumadalaw sa kanila. Wala nang nakakaalala sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot, ano? After all ng pagsakripisyo nila, after all na binibigay nila ang buhay sa kanilang pamilya para mabigyan ng magandang buhay, ang napapala nila ay nakakalimutan na lamang. May mga nanay din po tayo na may sakit na, nakaratay na lamang dyan sa higaan, nakakahiga na lamang. Ngunit, yung mga kanilang mga mahal sa buhay, hindi malam na sinusulyapan para kumustahin, nanay, kumusta ka na? No? At ito yung araw na ito na binibigyan natin ng pagpapahalaga kung sino ang ating mga nanay sa ating buhay. Yun nga, sinasabi natin, ang ating mga nanay ay ilaw ng tahanan. Just imagine, ang isang bahay na nakapinid ang mga pintuan, mga bintana nito, at madilim na madilim, walang ilaw. Lalong lang na paggabi, na wala kang masusulyapang ilaw. Hindi mo na alam kung saan yung pintuan. Hindi mo na alam kung saan ka papunta dahil madilim na madilim. Hindi lamang yung tahanan ng madilim, yung buhay mo mismo ay madilim dahil walang ilaw na nagumagabay sa'yo. At kung walang ilaw, wala kang papupuntahan. May mga pangarap ka man sa buhay, ngunit pag walang ilaw na gumagabay sa'yo, hindi mo, imposibleng mapupuntahan mo yon. Imposibleng marating mo yung mga pangarap mo sa buhay. That's why baga, may sinasabi si Dr. Jose Rizal, nang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kung hindi natin ngayon sa araw na ito, sa papahalaga sa ating mga nanay, kung hindi natin tingnan at bigyan ng pagpapahalaga ang ating mga nanay, ang kanilang pagmamahal at sakripisyo, imposible na marating natin ang ating paruroonan. Imposible mabigyan tayo o makikita natin yung liwanag ahead of us. At ito yung ating mga nanay. Alam nyo, sa aming mga magkakapatid, no? 4 kaming magkapatid, at isa dito, ang aming bunso ay adopted. At palagi siyang binubuli nung siya ay nag-aral pa. 3 years old pa lamang siya, ina-adopt ng aking mga magulang. Nandun na sa tahanan namin. At habang siya ay binubuli sa school, palagi siyang umuwi na umiiyak-iyak. At nagsusumbong ito sa nanay. At napakaganda na isang araw, umuwi siyang iyak siya. Ngunit, nandoon yung nanay na umiiyak din. Umiiyak din at sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi naman ng aming adopted na kapatid, sabi niya, nanay, palagi po akong binubuli na hindi daw ako anak ninyo. Galing daw ako sa pagbiak ng kawayan, lumalabas ako. Diba yung bagang sa probinsya, ganun ang mga pananalita, pagbiak ng kawayan, lumalabas yung tao. Pagbubuli sa kanya, ngunit ang sagot ng nanay, sabi ng nanay, anak, yes, hindi ka galing sa aking sinapupunan, ngunit alalahanin mo, anak, na galing ka sa aking puso. Napakaganda, na sa ating din pong simbahan, may mga nanay tayo na
Hindi man tayo galing sa kanyang sinipupunan, ngunit pinaglingkuran tayo. At maganda pong pagnilay-nilayan na yung mga nanay natin sa simbahan na naglilingkod, mga lector, commentator natin, mga apostolado ng panalangin, Catholic Women's League ng ating simbahan, napakaganda po dahil nandoon yung pagmamahal nila, nandoon yung puso na lumalabas para paglingkuran tayo. At mga kapatid, naalala ko rin po isang humilya ng ating mahal na Cardinal Pablo David, siya ay aking professor, at nung ako'y pinagnilalayan ko yung Ebanghelyo natin ngayon, naalala ko ito dahil doon sa ating panatang makabayan, napakaganda po yung ating panatang makabayan. Ano po ang sinasabi ng ating panatang makabayan? Unang-unang binabahagi dito sa panatang makabayan, pag sabihin ka nating panata, hindi ito promise eh. Hindi ito promise ang panata, kundi parang isang debosyon mo. Isang debosyon dahil nakilala mo yung taong iyon, nakilala mo yung santong iyon, nakilala mo si Maria, nagkakaroon ka ng debosyon. Ang pagkilala mo sa Kanya ay isang pagkilala na talagang nag-inspire sa'yo, nagmumotivate sa'yo, at bilang pagtugon mo sa Kanya, nagdedebosyon ka. Nag-aalay ka ng panahon, nagsakripisyo ka, pupunta doon sa simbahan, talagang isang pagdedebosyon, talagang ginagawa mo yung lahat, nakikita mo kung anong klaseng buhay na mayroon siya para sa'yo. At ito yung panata. Anong sinasabi ng unang bahagi ng panata? At inumpisahan ito sa isang pag-ibig din po. Pag-ibig, sinabi baga natin na ang ating bayan ay sinabi natin inang bayan. Pag sabihin natin inang bayan, tayo bilang kasama tayo sa isang bayan, tayo ay magkakapatid. Hindi tayo kaiba dahil isa lang ang inang bayan natin, ang bayang Pilipinas. At sinasabi dito, iibigin ko ang Pilipinas. Bakit ko iibigin ang Pilipinas? Napakaganda dahil sinasabi ng panatang makabayan na ito, aking lupang sinilangan. Iibigin ko siya dahil alam ko na ito ang aking lupang sinilangan. Kagaya din po ng isang ina. Bakit ibigin ko aking ina? Unang-una dahil galing ako sa kanyang sinapupunan. Ang aking pagmamahal, aking pag-iibig sa kanya, isang tugon lamang. Dahil unang-una na doon ako, hinuhulma ako niya sa kanyang sinapupunan. At nangyayari ito dahil mahal na mahal ako. Ako ay bunga ng pagmamahalan ng aking ina at aking ama. Sinasabi dito, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan. Kagaya din po ng mga ina, kinukupkup ako at tinutulungan. Ginagabayan ako ng aking ina. At kanais-nais lamang na mamahalin ko rin po sila. At anong tugon dito sa pagmamahal ng ating inang Pilipinas? Sabi dito, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Tugon pala natin. Diringgin natin ang ating mga nanay. Sabi dito, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko rin. Tutuparin ko rin. At alam naman natin na again, ang pagmamahal ay hindi man talaga pagpipilit. Ang pagmamahal ay hindi man tayo pinuforsa. Tinutugunan natin sila ng pagmamahal dahil nakikita natin kung ano ang kabutihan, ano ang sakripisyo na dinudulot nito, inaalay nito para sa ating lahat. At ito natin, makikita din po natin sa ating Ebanghelyo. Anong sinasabi ng Ebanghelyo natin? Sinasabi ng Ebanghelyo natin, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napakaganda pala. Para bagang ang panatang makabayan natin at itong awiting iingatan ka, ito ay nakaugat dito sa ating Ebanghelyo ngayon. Hindi pa nabubuo, hindi pa kinakanta, inaawit ito ni Carol Banawa, itong iingatan ka, o hindi pa nabuo, hindi sinusulat itong panatang makabayan, ang ating Ebanghelyo ay nandoon na. So para baga sa akin, nakabase itong panatang ito at itong awiting ito sa Ebanghelyo natin. Na sinasabi kong ibigin ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Bakit nga ba iibigin natin ang Panginoong Diyos natin? Anong sabi ni Pope Late Benedict? Na sinasabi ni St. John, sabi ni Pope Benedict, ang
Our faith is a human response to the God who loves us first. So ang ating pagmamahal, isang tugon lamang sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang unang nagmamahal dito ay ang Diyos, hindi tayo. Kung nandito man tayo ngayon, kung naglilingkod man tayo ngayon, kung naging pari man ako ngayon, ito ay isang tugon lamang sa isang Diyos na nagmamahal sa atin. Sa pagtugon natin, sa pagmamahal ng Diyos, anong mapapala natin? Wow, napakaganda. Anong mapapala natin? Sinasabi ng Ibanghilyo natin, ang tumatanggap sa mga utos ko at sinasabi niya, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. So ganun pala, kung tutugunan natin ang pag-ibig ng anak, nandoon din po ang pag-ibig ng Ama. At sinasabi pa dito, iibigin ko rin siya. Nandoon yung mutual relationship. Nandoon yung pag-iibigan. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ibibigay ko, i-rebuild ko ang kabuuan kong buhay para sa Kanya. Dahil doon naman talaga ang pagmamahalan. Sa pagmamahalan, para bagang naging naked ka, you emptied yourself para lamang sa iyong mga minamahal. Naging vulnerable ka para sa kanila dahil sa pagmamahal. At sinasabi dito ng Panginoon, yung utos. Ano ang utos dito na sinasabi ng Panginoon? Utos ba na pinapursa ka? Utos na isang covenant. Covenant na isang pakipagrelasyon. When God entered into a relationship sa mga Israelita, ito ay isang paglalakbay na hindi ko kayo iiwan. Kahit pa man kayo'y tumatalikod sa akin, hindi ko kayo iiwan. Gagabayan ko kayo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa buhay na walang hanggan, gagabayan ko kayo. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Again, ang tugon natin sa pagmamahal ng Diyos, ang tugon natin sa pagmamahal ng ating mga magulang, ang tugon natin sa pagmamahal ng ating inang bayan. At itong nangyayari sa ating lipunan din po ngayon. That's why may mga corruption tayong nangyayari dahil hindi natin na alam, hindi natin naalala na mahal tayo ng inang bayan natin. Ang tugon natin, mamahalin din po natin yung inang bayan natin. Ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin, hindi para sa kanyang sarili. Hindi niya tinitingnan ang kanyang personal na interest, kundi interest para sa kapakanan natin. Ganun din po ang mga nanay natin. Nagmamahal sila, nag-alay ng kanilang buhay, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa ating lahat. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Ganun na lamang ang pagmamahal ng ating mga magulang, mga ating mga nanay. Ganun nawa din po sa ating lipunan. Matutupad lamang natin, paglingkuran lamang natin ang ating mga kapatid natin sa inang bayan kung makikita natin na mahal tayo ng inang bayan. Dahil ito ang ating lupang sinilangan. Tutugunan natin ng pagmamahal, hindi para sa ating interes, kundi interes sa ating mga kapatid natin, lalong-lalo na yung mga kapatid natin nandyan sa laylayan. At sinasabi ng awitin, Di ka na maninimdi, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka,